Sa series, 'di ba? Ang sunod yun naman, polynomials. Sige, puro full grade din na lang para pag nag-exam kayo, matik na. High score na kaagad. So, division na polynomials na kayo, 'di ba? So, yung polynomials, 'di ba? A, x raised to n, basta ganun. So, yun. So, magdi-divide, tapos may synthetic siya. Pag nag-divide kayo ng polynomials, it's either pwede kang gumamit ng long division or ng synthetic. You can use any, depende na lang kung anong gusto mong ipagamit ng teacher. Isa lang kayo. Nakita ko yun sa YouTube, tsaka sa TikTok pala. Lagi yung nagla-live, tanghaling tapat. Pag napapadaan sa TikTok. Alam mo, isa lang kami. Hindi. Ako 8 PM ako nagla-live lagi. Pero magaling din Sir Jake ha. You can watch para matutunan din kayo na iba. Si Notif, hindi ko napapansin, busy yata. Jay. Busy yata sa schooling, di na nagla-live eh. Kahapon ko pa hindi nakikita nagla-live. Busy yata. Anyways, proceed tayo dito. Kahapon ko pa hindi nakikita nagla-live. Busy yata. Anyways, proceed tayo dito. So, an example natin. May given ba kayo? Mga may given kayo? X squared minus 10x. Saan i-divide? X plus 5. X minus 5. Hindi yung sagot niyan, X minus 5 din. Jade. Diba? Kaya nanganap ako ng medyo tricky. X minus 3. Kasi perfect square trinomial yan eh. X plus 5, baka X minus 5. Ayun, ito na lang. I found it. So let's say we have number 1. So x 4x squared minus 5x minus 21 by x minus 3. So ito yung given natin, no? So kapag ganito yung given, try mo natin sa long division. So yung long division medyo madali lang din para sa akin. Basta pag nagsusubtract ka, mag-change sila ng sign. So ilagay mo yung dividend, which is dapat yung ilalagay mong dividend, don't forget na kailangan yung exponent nila ay naka-descending order. Pati sa synthetic, dapat descending order yung degree or yung exponent nila. Okay? Ibig sabihin, kung may squared ka dyan, yung sunod nyan is 1 or x or any variable. Basta 1 yung exponent. Basta may variable siya. Tapos yung negative 3, anong sagot? Negative. Pumipiyok ka tayo. Wait lang ha. Yan lang. Yun. Negative 12x. Then, kapag nag-subtract, sabi ko nga, last time, mag-change na to ng sign. Kung positive to kanina, magiging negative. Yung negative, magiging positive. Laging ganon, basta nag-subtract. So, dahil opposite sign na to, maka-cancel out na to. Positive tsaka negative, pares ng laman, magiging, maka-cancel na yan. Then, yung negative 5x plus 12x, anong magiging sagot? That is positive 7x, diba? Then bring down mo yung next number, which is negative 21, kasama yung sign niya.
Then same process, yung first term, i-divide mo sa first term ng divisor. Magkakaroon tayo ng 7x divide x, which is, that's correct, 7. That's why it is positive 7. Then continue ka na sa multiply. So 7 times x, 7x. Then 7 times negative 23 is 7 times negative 3 is negative 21. Then sabi ko nga, kapag nag-subtract, mag-change ng sign. So dahil ito ay 0 na rin to, wala tayong remainder. Okay. 0 yung remainder natin, wherein yung factors natin or yung quotient natin is, ito yung quotient natin, hindi magiging sagot mo. So para ma-check natin kung tama siya, we can try to multiply this one and this one, the divisor. Diba ganun sa divide? So if we multiply that, so 4x plus 7 times x minus 3. So 4x times x, 4x squared. Then x times 7 is 7x. Negative 3 times 12x. Then negative times positive is negative. 7 times 3 is 21. Then magkakaroon ka ng 4x squared minus 5x minus 21, which is ito yung dividend natin. Wherein yung factors natin ay ito. I mean, tama siya. Gets? How about synthetic? How am I gonna deal with synthetic kapag ganito? So kapag synthetic naman, same process pa rin. So dapat naka-descending order nga siya. Total naka-aligned naman or okay na yung order niya, naka-descending na, 'di ba? So una natin gagawin, kunin mo yung divisor mo, yung x minus 3, 'di ba? Equate mo yan sa 0, yung divisor natin. So kapag in-equate natin sa 0, anong value ng x natin? So yung magiging value ng x natin is 3 na lang. Diba? Positive. Kasi transpose lang yon. So therefore, ito yung magiging pang multiply natin. Ngayon, kukunin natin yung mga coefficient ng polynomial natin. So meron tayong 4, meron tayong negative 5, meron tayong negative 21. That's correct na? Pastelicious. Negative 4, negative 5, then negative 21. So, ito na. Dali na to. So, yung pinaka-last, pwede ka maglagay ng broken lines dyan. Which means, yung pinaka-last na yun ito yung magiging remainder mo. Kung ano yung nakalagay dito, ito yung magiging remainder. Okay? Kapag 0, ibig sabihin, wala tayong remainder. So, ngayon, proceed tayo. Bring down natin yung first term. So, 4 times 3. 4 times 3 is 12. Then i-add natin to. Magkakaroon ka ng 7. Then multiply mo ulit, magiging 21, then 0. Then ngayon, proceed tayo dito, 'di ba? Yung given natin, no? Yung 4x squared. Kung mapapansin mo, yung exponent natin dito is 2. Kapag gumamit ka ng synthetic division, magbabawas lahat ng exponent. Kung nag-start tayo sa 2, yung pagdating dito magiging x na lang. Tapos constant na. Kasi wala nang exponent yun eh. Di ba ang sunod ng 1 na exponent is constant. So ito na magiging quotient natin. Kung cube yan, ito yun, magiging 4x squared tapos 7x. Pero hindi siya cube, then x na lang plus 7. Gets nyo? Gets na yun. Tindihan? Mabilis ba? Ulitin ko, Jay? Naintindihan mo, JJ? Hindi. Paano naintindihan mo? May another example pa naman. Hindi. No. Try natin yung isang example. Kung may remainder, gonna write that na. Okay. So, meron tayong 3x, sabi niya. 3x cube plus 16x squared plus 19x minus 10. Divided by x minus 3. So sabi niya synthetic daw, pero try muna natin siya sa long division, no? Kapag kayo naantok, mabilis lang kapag ginamitan ng synthetic. Mabilis talaga, shortcut yun eh. Pero pag mas maganda pa rin kung alam mo parehas, diba?
So, long division muna tayo. Copy lang natin yung dividend. O, try mo na i-solve Jake using synthetic kung gusto mo. So, okay naman yung exponent natin, 3, 2, 1, tsaka constant. So, i-copy na lang natin. So, same process, divide natin to. Ano magiging sagot? 3x cubed divide x is what? 3x squared. That's correct, no? Babawasan lang natin yung exponent. Then, multiply na natin. Magkakaroon tayo ng 3x cubed minus what? Minus 9x squared. So, minumultiply na natin, di ba? Then, kapag sabi ko nga, nag-subtract, magpapalit ng sign. So, therefore, maka-cancel out na to. Ito ay magiging what? No, hindi siya raised to 4. Squared lang. Nag-add tayo na, hindi tayo nagmamultiply. Kasi pag minultiply mo to, i-add mo yung exponent. Pero nagka-plus lang tayo, therefore, ikakopy mo lang yung exponent. Magkaiba yung add sa times na. Kasi kung in-add mo to, ibig sabihin, ikakopy mo lang yung variable pati exponent. Pag minultiply mo yung mga numbers, yung exponent, i-add mo. Kasi kung in-add mo to, ibig sabihin, ikakopy mo lang yung variable pati exponent. Pag minultiply mo yung mga numbers, yung exponent, i-add mo. So, ngayon, maintindihan mo yun. Then, bring down natin yung next number, which is plus 19x. Then, same process. So, same process. 25x squared divide x, magiging, that's correct, 25x na lang. So, plus 25x yun. Then, multiply, magiging 25x squared minus what? Bakit po 9x? Kasi 3 times negative 3 is negative 9. May x squared. X squared. Okay. Tapos ito magiging what? Magiging 75x na. So may sagot na si Eka. Total kanya to eh. Then, subtract natin. Magpapalit ng mga signs. Ito magiging positive. So, maka-cancel to. Ito magiging what? Magiging 94. Tama ba? 94x. Then, bring down natin yung next number. Magkakaroon tayo ng minus 10. Then, same process. 94x divide x is magiging plus 94. Then, magiging 94 to. X, then magiging minus what? 94 times 3 is magkakaroon ka ng 12, 1, 27, 28. So, 282. Tama ba? Okay. Then, pag nag-subtract, magpapalit ng sign. Magiging plus na to. Then, maka-cancel out na to. At ito ay magiging hello, saint. Ito. At ito ay magiging hello, saint. Positive 207. That's correct. So, magiging 272 na to. Ibig sabihin, meron tayong remainder. Wherein, if you're gonna rewrite that, ganito magiging itsura niyan. So, i-copy mo yung quotient, yung 3x squared plus 25x plus 94. Dahil positive to, magkakaroon ka ng positive 272 over yung divisor mo na x minus 3. So, ito yung magiging final answer natin dyan. Okay? Naintindihan? Nagets yun? Ibig sabihin, kung may remainder ka, di-divide mo lang yun sa divisor mo. Kung negative to, magiging minus yan. Try natin synthetic. Ba't to naging negative 75? Minumultiply nga natin. Yung nakuha natin ditong sagot, diba nag-divide tayo? Yung sagot dito, yung multiply mo dito, multiply mo rin dito.
Wala ka pa sa exciting part. Madali pa nga ate. So, meron tayong synthetic naman. Synthetic, same process. Synthetic division. So, try mo muna descending order yung exponent. So, dahil okay naman, proceed tayo sa x minus 3 natin na divisor. So, automatic, yung pang multiply natin sa kanya is 3, di ba? Gets yun? Yun, gets yun. Tapos yung mga coefficient, ano yung mga coefficient natin? Ano yung magiging mga coefficient natin? Wala. Hindi naman to formula. Basta yung divisor mo, kailangan mo lang siya i-equate sa 0 para makuha mo yung pang di-divide mo. So, magkakaroon tayo ng 3, 16, 19, tsaka negative. Negative 10 to ha, hindi siya positive 10. So, sabihin, magkakaroon tayo ng 3, 16, 19, tsaka negative 10. Kasama yung katabi nilang sign. Okay. Okay na yan. Oh, 'di ba sabi ko nga, yung last number, lagyan mo ng broken lines. Kasi ito yung magiging remainder natin. So, bring down yung una natin gagawin. So, bring down natin yung 3. Then, i-multiply. Magkakaroon tayo dito ng 9. Then, ito magiging 25 pag inad natin to. Same process. Magkakaroon tayo ng 75 dito. I-add natin to, magiging 4. Tapos 94. Then i-multiply, magiging ilan ba yun? Ilan ba to pag binultiply natin? to 82. Yan. Kasi nakatakip na yun sa kabila eh. So, magiging 270 na to. 272. So, same process. Dahil nga nag-start tayo sa cube, magiging x squared yung sunod. Plus x plus constant. Then, meron tayong remainder. Tapos, dahil positive to, lagyan mo ng plus over yung x minus 3 mo. So, pares lang sila. Ito yung una yung ito yung division, no? Madali kasi ang ina lang yan eh. Bring down lang tapos multiply eh. Mabuti kung kaya mo na. Bakit magkaiba tayo sagot? Yun lang, hindi ko alam. Pero gaya yung sagot niyan. Saan ka nagkamali? Anong sagot mo? Bakit dalawa yung ano mo? Bakit may dalawa kang X? Di mo kina-combine. Bakit mali? Pero ganito yung process niya. Eka. Saan galing yan? Tagot mo. Ano daw? Synthetic tas long division. Parehas lang naman yun. Another example, 2 equals 0. So, x equals to 2 na yun. So, kunin natin mga coefficient. So, yung coefficient niya, naka-descending order naka-descending order naman. Therefore, ano magiging exponent, ano magiging natin, coefficients. Paras lang yan, kahit saan mo ilagay. Basta naiintindihan mo yung process. Naiintindihan mo yung ginagawa mo. So, magkakaroon tayo ng 1, negative 1, negative 4, tsaka 4. So, same process. Remainder to ha. Hindi nakikita yun, no? Ayan. So, bring down. Magiging 2, magiging 1, magiging 2, magiging negative 2, magiging negative 4, 0. Solve tayong remainder. So, dahil nag-start tayo sa cube. Tapos na, nasolve ko na ha. Uy, nasolve ko na. Nasundan niya? Nasundan niya? Uy, nasundan niyo ba? Akala ko hindi eh. So, dahil nag-start tayo sa cube, magiging x squared na to, magiging plus x, magiging minus 2. Okay? So, tanggalin natin yung mga squared, ay yung mga
Magkakaroon tayo ng x squared plus x minus 2 as our quotient. Okay na yun. Synthetic na. Tapos na. Walang remainder kasi 0. Ulit. Sige, ulit daw. Isa-isay natin ha. Wait lang. Nabigla. Tinggiban natin ha. So, una, yung pang multiply natin, 'di ba? Kasi x minus 2 'yon. Yung given kasi is x minus 2, yung pang divide natin. Tapos yung quotient natin is x cube, ay yung quotient, yung dividend minus x minus 4. Ito 'yon. Then negative 2 times 2 is negative 4. Then 0 na. Then ngayon, dahil nga nag-start tayo sa cube, pagdating dito sa sagot natin, babawasan mo lang siya ng exponent. So, kung cube to, magiging squared, magiging 1, magiging constant. So, ito na yung magiging sagot natin. Dalawa tayong remainder. Wala tayong remainder. So, pag graph naman kasi, dapat marunong ka ng tawag doon, behavior ng root. Behavior ng graph. Asa na yun? Sagutin pa natin yung kay Mariel. May sunod na naman to yung assignment ni Eka. Kayang-kaya mo na yan eh. Synthetic na lang natin, no? Mabilis lang tong kay Eka. Meron siyang x cube minus 10. Ito maganda kasi hindi siya naka-aligned or hindi siya naka-descending order. Wait lang, isa pa. Ito para mag-gets ng iba. So, 'di ba, hindi siya nakaayos. 'Di ba? Ibig sabihin kung nag-start tayo sa x cube, sunod dapat yung squared. Anong sunod? Wala tayong 1, 'di ba? So, mag-add ka dyan ng 0x. Yan. Tapos, tsaka mo ilalagay yung 10. Divide mo siya by x minus 1 kasi may missing ka dyan. So therefore, lalagyan mo siya ng 0 kasi pag dinirekta mo yan, wag ka nang umasang tama yung sagot mo. Kaya dapat lalagyan mo siya ng 0. For example, wala ka ring squared, magiging 0x squared to, tapos 0x minus yung constant. So synthetic na lang natin. So, yung pang multiply natin is 1. Gets na yun, no? So, magkakaroon tayo ng 1, 6, 0, negative 10. That's correct. 1, 6, 0, negative 10. Tapos, lagyan mo ng broken lines dito. Ang remainder. So, bring down. Gets na ito eh. 1, 1, 7, 7, 7, 7, negative 3. Sundan. Tanggal ang kulit, no? Gets yan na. Synthetic lang naman eh. So ngayon, yan na. So start tayo sa cube. Magiging x squared na to. Dahil positive to, ibig sabihin plus x plus yung constant. Tapos may remainder tayo. Tapos over mo lang yan by yung divisor. Ayun na. Dahil subtraction na yan. Ayun na, magiging sagot mo. So, x squared plus 7x plus 7 minus 3 over x minus 1. Sorry. Tabig. Huwag ka na mag tayo kay Mariel muna. Wait lang. Baka mayak eh. Ito na yung Mariel. Saan yung given natin? Ang dali na. Ito na miyak. End live ko to. Sige ka. So meron tayong 2x raised to 4. Babasa ba? Plus. Anong gagamitin natin, Mariel? Nung division.
Long division muna. Tol, may hirap-hirap to eh. Okay lang. Ako naman sasagot eh. Siyempre, oo ka na lang. 2x minus 3 nga. Kahit ano, wag na lang. Pwede bang wag na lang? Ha, Mariel? Kahit ano pala eh. Wag na lang. Anyways, try na natin. So, synthetic. Ano tayo muna? Synthetic. Synthetic ba? Long division. Long division muna para safe. So, magkakaroon tayo ng 2x raised to 4 plus 5x. Okay naman yung exponent natin, no? Naka-descending order na sila. So, we can rewrite it na lang. Then, same process. 2x raised to 4 divide 2x. Ano magiging quotient? Magiging x cube na lang. That's correct, no? X cube. Then, magkakaroon tayo ng 2x raised to 4. Gets siguro. Sana naman gets yun, no? Then, pag nag-subtract, magpapalit ng sign, di ba? So, maka-cancel out na to. Then, eto magiging what? Magiging what na to? Uy, may halo-halo. Baka may halo-halo kayo dyan. 8x cube. That's correct. Then, bring down natin yung next term. Plus 2x squared. Then, same process, divide. Anong lalagay natin dito? Anong lalagay natin dito? That's correct. That is 4x squared. Gets yun na? Paano nangyayari ah? Dinidivide lang naman natin eh. So, may x cube minus what? Minus 12x squared. Okay, ulan. Tapos, mag-subtract tayo. Magiging positive na to. Maka-cancel out na to. Ito magiging ng ulan. Oh, ulan na. Then, bring down natin yung next number. It's negative 7x. Then, divide ulit. Magiging 7x. Narinig niyo yung ulan? Senyalis na yan. Para hey, magiging 14x squared minus 21x na. Then magpapalit ng sign pag nag-subtract. Magiging positive na to. Then maka-cancel out. Then after that, eto magiging ulan ba dyan sa inyo? Maulan ba? Mga karaling na ako bukas. Bahala kayo guys. Di ba pwede ng mga karaling? Baka naman. Then ito magiging plus 7 na. Then magiging 14x minus 21. So magpapalit ng sign. Maka-cancel out to. Ito magiging seven ba? 6. 7 ba? Uy. 6 lang. Okay na. Ito na yung quotient natin. Tapos 6 over 2x minus 3 mo lang siya. Nagets? Re-rate ko pa. Ayan. X cube plus 4x squared plus 7x plus 7 plus 6 over x minus 2x minus 3.
Oh, ito na yun. So, synthetic natin. Try natin, oh. Pero hindi ako confident eh. Anyway. Meron tayong 2x minus 3. Yung divisor natin, equate natin sa 0 para makuha natin pang multiply natin sa kanila. Then, magkakaroon tayo ng 2x equals to 3. Then, yung pang multiply natin is 3 halves. Diba? So, meron tayong 3 halves pang multiply sa kanila. Tapos, yung ano yung mga ano natin? Lag. So, kinuha lang natin yung divisor. Then, after that, solve for x. Gets yun? Gets nga ito. Ito pa kaya. Ano yung mga coefficient natin? O, lahat na ilagay na. Paisa-isa, no? Sige, dapat walang makakasingit sa'yo, Jenny. Ay, may nakasingit. Wala na. Dapat nakompleto mo walang nakasingit. 2, 5. 2. Negative 7. Tsaka negative 15. So, yung last natin, yun yung magiging remainder natin. So, bring down. What is 3 halves times 2? 3 halves times 2 is what? That is 3. Kasi yun bakit? Dali lang yun eh. Huwag natin explain yan. Madali lang yan. So what is 3 halves times 8? Times 8. 3 halves times 8 is 12. Diyan ito magiging 14. So 14 times 3 halves magiging 21. Okay? Magiging ilan to? Magiging 14. Tapos 3 halves divide 14 is magiging, uy, si Sir AJ nagparamdam. Magiging 21, which is magiging ilan to? 6. Okay. So ngayon, etong mga quotient natin, i-divide natin to by 2 para mag-match na sila. Ito lang i-divide natin by 2 ha. Ito lahat to. Kasi fraction to eh. I-divide natin yan by 2 lahat. So 2 divide 2 is 1, magiging 4, magiging 7, magiging 7. Yung remainder mo is 6 pa rin. Yung 6 nga yung remainder natin eh. Bakit may di-divide yung 6? Ito lang ang di-divide. Kaya nga may broken line tayo dyan eh. So dahil nag-start tayo sa cube, magiging x squared. So x squared plus 4 x. Cube pala yun. Pag di mo yung dinivide, mali ka. Kaya nga sabi ko eh, check muna natin dito eh. Tapos na yung assignment na Eka, pati ni Mariel. Papasok pala yan sa Lunes. Kasi di na mag-recite, no? Ay, hindi yan assignment. Wala pa kayo dito. Anyways, sige, try natin itong isa pa. Maulan na. Synthetic na lang para mabilis. Ito yung kay Eka. Pin natin. Pwede ba? Ay, mapin. So, meron siyang 6x raised to 4.
minus 17x cubed plus 24x squared minus 34x plus 24 i-divide daw by 3x minus 4. So ano yung pang divide natin? Ay, pang divide, pang multiply. Ano yung pang multiply natin sa kanila? Pang multiply kasi synthetic yung gamitin natin. Ano nilalagay natin dito? Four-thirds. Hindi siya three-fourths. Diba transpose mo muna yung 4? Tsaka mo siya i-divide by 3. That's why it become four-thirds. Ano yung mga coefficients natin? Dali, kung mag-i-try kayo ng paisa-isa, dapat sunod-sunod yan, ha? Si Jade, 6 daw na. Dapat walang makakasingit. Kaya mo yan. Dali, isa na lang. Ay, may nakasingit. May pumasok eh. Anyways, tama naman. So, magkaroon ka ng 6, negative 17, 24, negative 34, and 24. So, brown line dito. Okay? Bring down 6. Tapos, magiging ilan? 8, that's correct. Tapos, dali kayo nasasagot na ito. Ako na lang magsusulat. Negative 9, that's correct. Multiply. Pag minultiply natin to magiging ilan? Multiply nyo na. 4/3 divide negative 9. Negative 12 lang. Nagets nyo yung shortcut nyan? Gets nyo naman eh. Huwag ko na ituro. Okay na tayo dyan. Ito magiging 16. That's correct. Tapos magiging 22. Negative 18. Diba? Tapos, magiging negative 24. Tapos, 0. Ibig sabihin wala tayong remainder. Pero hindi pa tayo tapos dun, ha. Dahil fraction nga, mag-divide tayo by 3. So, di-divide natin to lahat by 3. So, magiging 2, magiging negative 3, magiging 4, magiging negative 6. So, dahil nag-start tayo sa fourth root, sa 4 raised to 4, magiging x cubed na to, magiging x squared, dahil positive kung si 4, magkakaroon ka dyan ng plus, tapos x, minus 6. Ito na yung sagot natin dyan. O 6 divide 3, 2. Same lang naman yan. Okay na yun. Basta gets nyo na yung process. Ba't galit? Gets nyo na eh. Diba? Mga ngaroling na ako, dali. Todo suggest, wala namang binibigay. Char. Sige, try natin, no? So, 3x minus 4. So, okay naman yung ano natin, di ba? Di ba kayo naantok?
Oh, ito na yung sagot. O, lagay ko na lang to sa taas. Huwag na natin lagay sa baba. Sulat ko na lang to. Ito na yung sagot. Ah, yay! Tapos na. Alright. Mais to, men. Mais to. Dito may isahan. Endive na. Oh, tapos na. Solve pa natin. 2x cube. Ay, 2x cube. 2x cube nga. 6x raised to 4 minus 8x cube. Tapos magpapalit ng sign. Magiging plus. Magiging 9. Negative 9. X cube. Bring down mo tong isa. Plus 24x squared. Then multiply mo. Magiging divide. Magiging negative 3x squared. Then magiging negative 9x cube. Plus 12x squared. Then magpapalit ng sign. Papalit ng sign. Maka-cancel out. Cancel out to. Cancel out to. Then magiging 12 positive. Then bring down mo ulit yung next number. Magiging negative 34x. Then divide mo ulit. Magiging positive 4x. Then multiply mo na. Magkakaroon ka ng 12x squared minus 16x. Then magpapalit tayo ng sign doon. Palit ng sign. Maka-cancel na to. Then after that, eto magiging negative 18x. Then bring down mo yung next number, which is positive 24. Then magkakaroon tayo ng negative 6. Tapos negative 6, magkakaroon tayo ng negative 18x plus 24. Tapos magpapalit ng sign, magiging positive na to. Ito magiging negative. Then maka-cancel out na yan, 0 na. Same siya na ito. Ayun na, Jay. Ulti na. Lahat? Paano kung ayoko? What if ayoko?